Hi mga mare, another day, another mini vlog. Panibagong araw nga na naman mga mare, panibagong mini vlog nga na naman tayo for today's video. At dahil wala pa nga tayong tinda serye ngayon mga mare, ang mapapakita ko nga lang muna sa inyo ay linis serye muna tayo kung ano ba yung mga madalas na ginagawa ko dito sa bahay. At alam ko, makaka-relate nga lang sa akin dito mga mare, yung mga nanay na katulad ko na paulit-ulit lang yung routine na ginagawa sa bahay, linis, luto, laba, at kahit wala ngang pasok sila Jella dito mga mare, ay etong si Jella ay nasanay na rin talaga gumising nga ng maaga at bago nga rin ako naglinis dito sa bahay ay kumain nga muna kami ng agahan. Wala na nga rin ako magawa dito mga mare, kaya naman naisipan ko na nga rin muna magpalit nga ng bedsheet dito sa kwarto namin bago nga ako maglaba. At naalala ko tuloy yung mga unang mini vlog ko dahil eto talaga yung madalas nga na naipapakita ko sa inyo mga mare at wala pa nga nun yung mga tindahan seri. At kahit maulan pa nga rin ngayong araw mga mare ay talaga namang wala nga makakapigil dito sa mga gawain ko sa bahay dahil mas gusto ko talagang nagtatrabaho or kumikilos dito sa bahay kapag gantong maulan. At nang matapos na nga akong maglinis ng kwarto namin mga mare ay inopen ko na nga itong niregalo kay Jella. Lagayan pala ito ng ipit at dito ko na nga lang din ipinuwesto nga sa likod ng pintuan namin. At wala pa nga akong masyadong nilagay na ipit dito mga mare dahil yung mga ipit niya ay nakalagay pa nga sa isang lagayan. At habang nagpapaikot nga ako ng mga labahin ko sa washing ay naisipan ko na nga rin maglinis dito sa CR namin dahil medyo madumi na nga ito at marami na rin ako nakikita ng mga itim sa gilid. Pagdating talaga sa CR mga mare ay dito talaga ako medyo natatagalan dahil kapag once na naglilinis ako ay talaga namang sinisigurado ko hanggang pader ay nililinisan ko nga rin ito. Ang hirap lang kapag once na puti nga yung tiles ninyo dahil kahit na madalas mo naman itong nililinisan ay hindi talaga may iwasan na magkakaroon talaga ng mantsa na dilaw yung gilid nito. Pagkatapos ko maglinis ng CR mga mare, naligo nga muna ako dito bago nga nagluto. Ang lulutuin ko nga pala dito mga mare, sinigang na hipon at sinamahan ko na nga rin pala ito ng 2 piraso na bangus. At mabuti na nga lang din mga mare, meron nga binili yung kapatid ko sa bayan, kaya naman sabi ko sa kanya, sabayan niya na nga lang din ako at siya na nga rin bumili nga ng uulamin namin ngayon. Kaya habang hinihintay ko nga siya, nakalinis pa nga ako dito sa bahay namin. At nagpabili na nga rin ako sa kapatid ko mga mare ng boneless na bangus para nga gawin ko itong daing. At nagtimpla lang naman ako dito mga mare ng suka at naglagay na nga ako dito ng bawang. At eto, minarinate ko na nga dito yung mga ilang natirang bangus para nga eto na rin yung ulamin namin sa susunod na araw. At madali lang din naman ito lutuin nga sinigang na hipon. Kaya naman nung medyo kumulo na nga ito ay sinunod ko na nga rin yung mga gulay. At nung after ko nga maluto itong ulam namin mga mare ay kumain na nga rin kami kaagad dito sa bahay. O siya, hanggang dito na lang muna mga mare. Ito